Amen, amen. Truly that we are sinners, saved by grace. Amen. Without the Lord Jesus Christ, there is no remission of sin. Amen. Kaya salamat sa kabutihan ng Panginoon, for without Him, we can do nothing. Salamat sa Panginoon by His grace. Amen. Kaya wala po tayong maitatanggi na ang grasya ng Panginoon patuloy sa buhay natin. Yung grasya at yung awa niya, sabi ng Biblia, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Amen. Kaya sa usapang pasasalamat, every time sa ganito pong bagay, talagang yung puso ko talagang parang pinipiga na iniisip ko kanina, yung parang dalawang katauhan ang meron ako. Ba't kaya umiiyak tong tao na ito? Kanta lang naman yan. For all is done, kanta lang naman yan. Kabutihan naman ng yung mga ganyang bagay. Pero bakit nakakaiyak? Kasi if we are truly appreciate what the Lord has did sa ating pong buhay, talagang magkakaroon tayo ng mapagpasalamat na puso. Amen? Yung imposibleng buhay na baguhin, kagaya ko, pero binago ng Panginoon. Amen? That's why we are thankful sa Panginoon. So for this evening, we will study about our gratitude or grateful heart, positive attitude. Yan po yung ating pong pamagat ng ating pong pag-aaral. Grateful heart, positive attitude. Tayo po tayong lahat as we read God's Word in Psalms 116 verse number 12. Psalms 116 verse number 12. As I read, sabi ng Bible, "What shall I render unto the Lord for all His benefits towards me?" Once again, "What shall I render unto the Lord for all His benefits towards me?" Shall we bow our heads and let us pray? Ano man naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahabagin ang pagmahal, at higit sa lahat, aming Diyos na paninindigan, Panginoon. Aming Diyos na pwedeng sandalan, Panginoon, sa lahat po ng oras. Panginoon, salamat po sa inyo pong kabutihan, Panginoon. Hindi po namin matumbasan, Panginoon, ang inyo pong kabutihan sa aming pong buhay. Kaya sa buwan po na ito, Panginoon, hayaan niyo po kami na kami po ay maging mapagpasalamat. Kami po ang pagmulan, Panginoon, ng tinatawag na karakter na kung saan ay merong pong mapagpasalamat na ugali, Panginoon. Ano man pong mga bagay, ano man pong mga pagpapala, nawa sa aming pong bibig, ito po'y mamutawi, Panginoon, ang tinatawag na pasasalamat, Panginoon, sa inyo. So Lord, sa gabing ito, Panginoon, bigyan mo po ako ng kalakasan, bagamat sa katawang lupa, Panginoon, ay nangihina, nagkakaroon ng karamdaman, but Lord, we believe you are the God that all-powerful, that will give us strength, Panginoon, sa mga bagay na aming pong gagawin, Panginoon. So Lord, bigyan mo po ako ng lakas ng loob, bigyan mo po ako ng katalinuhan, Panginoon, as I proclaim your word and touch the heart of your people, O God. He must increase, but I must decrease. We thank you. We love you, Lord, in Christ's name. Amen and amen. You may be seated, please. Grateful heart, positive attitude. Alam niyo po, isa po sa mga bagay na importante ito na meron po tayong grateful heart and positive attitude. Kasi nga po, ang kabaligtaran nitong bagay na ito, yung pusong hindi marunong magpasalamat, ay ito namang kabaligtaran ay negative. Negative parating mga iniisip. Sabi ko nga po kaninang umaga, fear is what if, and yung kabila nun is even if. Kaya po sa ganyang pong bagay, inire-remind po tayo ngayon ng salita ng Diyos, "What shall I render unto the Lord for all His benefits towards me?" Sa usapang pasasalamat, isa ito dapat sa makita bilang isang mananampalataya na yung nakakilala tayo sa Panginoong Diyos, doon natin ngayon ma-appreciate how the Lord Jesus Christ has been good sa ating pong buhay. Bakit po? Tayo po yung nakaranas na kung saan ang mga bagay na hindi naman talaga natin deserve. Yung mga bagay na kung saan ay meron tayo ngayon, yun lamang po ay sa grasya at sa biyaya lamang po ng Panginoon. Amen po ba? Kasi bilang isang hindi mananampalataya, hindi nila may isip yung mga buhay na walang hanggan. Tama po? Hindi sila pupunta sa tinatawag na mapagpasalamat na karakter. Kaya po, sino po ba yung makaka-appreciate ng mga bagay na ito na patukoy sa pasasalamat sa Panginoon? Walang iba kundi ang mga mananampalataya. Sila yung tayo yung mga tao na kung saan ay hindi dapat mamuhay sa tinatawag na puro reklamo. Hindi dapat tayo mamuhay sa tinatawag na madaingin. Hindi dapat tayo mamuhay puro sa sama ng loob. Bagkus sa ating pong buhay, not only in the month of November, bagkus for the rest of our lives, ang isipin po natin, pasasalamat sa Panginoon. Amen? Kaya kung sa usapang pasasalamat, wala tayong dapat pang ibang isipin, kundi
mabuti ang Panginoon sa ating pong buhay. Amen? I remember nung ako po ay nasa iba pang simbahan. Ang parating sinasabi doon is God is good all the time is God is good. Kaya po ating pong papag-aralan ngayon, grateful heart and positive attitude. Hindi na po ako nagpadala po ng aking pong outline sa AVTech para po makita natin yung kahalagahan po ng Biblia na meron po tayo. Ito pong mismong Bible na ating pong meron ngayon para makita natin yung halaga nito. Kasi ninanakaw eh. Di ba? Kinukuha eh. Okay sana yun, di ba? Okay sana nakakuhain eh, di ba? Pero sa ganito pong bagay, ang salita ng Diyos ay importante. Kung walang libro na merong ganito, talagang wala ding buhay na nagbago. Amen? Kung walang salita ng Diyos, walang Pastor Ted na kung saan kinausap ng Panginoon sa pamamagitan ng libro na ito na hindi nagbago ang buhay. Tama po? Kaya napaka-importante sa salita ng Diyos, ating pong pahalagahan, ating pong bigyang pansin. Kaya nga po sa ating pong pag-aaral, grateful heart, positive attitude. Yan po yung ating pong bibigyang pansin. In Psalms chapter 92 verse number 1, sabi ni David is this, a psalms or a song for the Sabbath day. It is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto thy name, O Most High. Kita natin yan, sa Kristiyano dapat ang puso at isip at pananalita ay marunong pong mapagpasalamat. Na po, no? Ang sagwa kasing tignan bilang isang mananampalataya, we are enjoying the blessings of God and yet tayo ay nababaduyan na magpasalamat sa Panginoon. Na feeling natin sa ating pong pakiramdam na nakakaya kayang magpasalamat. Pero i-remind ko pong bawat isa sa atin, kapatid, di ba nag-i-enjoy tayo sa blessings ng Panginoon and yet nahihiya kasi ako magpasalamat eh. Tama po. Kung i-rate natin yung kabutihan ng Panginoon from number 1 hanggang number 100, sobra-sobra pa yung kabutihan na ginawa ng Panginoon sa ating pong buhay. Kaya ano pang iisipin natin, bakit tayo magiging reklamador? Tama po, hindi dapat tayo maging madaingin sa lahat po ng bagay. Bagkus, dapat tayo yung merong karakter bilang isang mananampalataya na dapat tayo ay palapuri. Tama po, tayo ay marunong magpasalamat kasi thanksgiving is a good thing. Amen? Thanksgiving is a good thing, thanksgiving is a godly thing, and thanksgiving is a great thing. Amen? Ang sabi ng kanta sa Sunday School, it's a great things to praise the Lord. Tama po? Kahit hindi na tayo mag-action song dito, alam na natin how the Lord Jesus Christ has been great sa ating pong buhay. Amen? 1 Thessalonians chapter 5, verse number 18. Babagalan ko po yung aking boses para masundan po natin sa ating po mga Biblia. Sabing ganon, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Makikita natin sa verse na ito, sa lahat po ng bagay ay ipasalamat natin sa Panginoon. Why? Kasi nga po, araw-araw, minu-minuto, oras-oras, linggo-linggo, ang Panginoon ay naging mabuti sa akin, sa iyo, sa bawat isa. Amen po? Kaya nakakalungkot lang isipin at makita na karamihan sa mga Kristiyano ay hindi na po ipinapamuhay ang ganito pong bagay na merong grateful heart. Ama po, the reason why ang Kristiyano ay hindi po grateful heart, iniisip niya na kulang siya. Iniisip niya, ano pa bang pwede kong makuha? Ano pa bang pwede kong matanggap? Kasi ang iniisip parati puro blessing. Hindi iniisip yung bagay na kung saan, ano naman yung pwede kong ma-render sa Panginoon. Yun yung sa ating verse eh. What shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Ano nga bang pwede nating maibigay? Unang-una, pasasalamat sa Panginoon. Amen? Yung masamang loob na dapat siya ay mapagpasalamat. Yung puro reklamo sa buhay, dapat ang maging mamutawi sa kanyang bibig ay marunong dapat magpasalamat. Yung madaingin, dapat yan ay merong pong ugaling mapagpasalamat. Sabing gano'n ng ating pong pag-aaral, if we are truly love the Lord, we will have an attitude of gratitude. The book of Psalms express gratitude by His love for us. Sabi niya ganon, appreciation of Psalm in the book of Psalms. Affection in the book of Psalms. Adoration in the book of Psalms. Kaya nga po, ang ating title is Grateful Heart, Positive Attitude. Kung meron tayong negatibong ugali ngayon, kung meron tayong negatibong pag-iisip, kung meron tayong negatibong puso, ang kailangan natin baguhin. Ano sabi ng Book of Psalms chapter 51, verse number 10 hanggang verse number 12? Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not thy way in thy presence, O Lord, and take not the Holy Spirit from me.
So ibig sabihin sa ganito pong bagay, dapat tayo ay maging mapagpasalamat at yung puso natin dapat positive, na merong character, na merong tinatawag na grateful heart. Point number 1, let me give you the first point. Number 1, the benefits we need to appreciate. Amen? Ano nga ba yung mga benefits that we need to be appreciate? Our realization. Kasi kung hindi natin marirealize how the Lord has been good sa ating pong buhay, hindi tayo magiging mapagpasalamat eh. Tama po? Kung hindi pa natin maiisip na dumating sa punto natin na mapapagtanto natin, realization ko sa buhay, kaya pala merong ganitong pagsubok for us or for me to understand na ang Panginoon ay mabuti sa akin. Amen? Aalalahanin natin talaga yung kanta, talagang isang taong makasalanan, isang taong sinungaling, isang taong magnanakaw, isang taong na manluloko na kagaya natin, na minamahal pa rin ng Panginoon. Sabi ng Bible, we love Him because He first loved us. Tama po? Pero sa kabila ng mga bagay na yan, the realization tonight na dapat po nating maisip is, yung kabutihan ng Panginoon ay nandyan. Amen? If we sit down and think for a while, ano nga ba yung mga bagay na dapat nating ma-appreciate sa ginawa ng Panginoon sa ating pong buhay? Unang-una, kaligtasan. Amen? Talagang sa usapang kaligtasan, hindi natin yan pwedeng alisin. Hindi natin yan pwedeng isang tabi na kung saan ang kaligtasan ay nandyan para sa bawat isa. Hindi siya namimili according sa Bible, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. I want you to take note yung word na yon. That whosoever, kung sino lang. Hindi siya namimilit, hindi kukurutin ka ng Panginoon pag hindi ka tumanggap sa Kanya. Hindi ka niya papaluin, na kung saan, pag di mo ko tinanggap, bahala ka sa buhay mo, papaluin kita, hindi ganoon. Kundi sabi ng Bible, kung sino lang ang gusto, kung sino lang ang merong pamamaraan, at kung sino lang, talaga kung sino lang, ang manampalataya ay hindi mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And I thank the Lord kasi ang kaligtasan ay hindi nawawala. Amen? Etong kaligtasan na kung saan ay ipinapakita na ito ay everlasting life. Amen? Eternal, ito yung bagay. Pastor, may nagtanong sa akin ganun eh. Pastor, ano bang pinagkaiba ng everlasting life at sa buhay na meron tayo? Yung buhay natin merong hangganan eh. May simula at merong katapusan. Ganun po yung buhay natin eh, dito sa mundo. Pero the everlasting life or the eternal life, ang ibig sabihin niyan, merong simula, pero walang katapusan. Kaya nga po, eternal eh. Amen? So what are the things that we need to appreciate? Number 1, or letter A, the salvation. Amen? And salvation is free. Amen? We don't need to do anything. Amen? Hindi na natin pang kailangan pa magsakripisyo. Hindi na natin pang kailangan pumunta sa Pampanga at ipapako ang ating pong sarili. Hindi na natin pang kailangan saktan yung ating sarili. Pahiwa tayo sa likod ng maraming beses. Kumuha tayo ng pangpilitensya natin. Gumawa tayo, maglakad tayo ng paluhod. Gumawa tayo ng mga sakripisyong ganyan. Gumawa tayo ng mga bagay na kung saan akala natin we are good. At yun yung magiging dahilan para sabihin natin maligtas ako. Naligtas ako, hindi po. Pagkat ang kaligtasan, ito po ay makakamit lamang sa biyaya ng Panginoon. Amen? Isipin nga natin po sa panandalian ngayon for ilang minutes, ilang segundo. Kung hindi ako naligtas, yun yung itanong natin sa ating kaisipan, kung hindi kaya ako naligtas, nasan kaya ako sa sitwasyon na ito? Tama po? Sa mga nakalipas na araw, I think Wednesday yon. Nagtanong ako sa isang mga ilang kapatiran. Sabi ko, kung ikaw ay hindi ligtas, nasaan ka at ano ang buhay mo? Sabi nga nung iba, artista sila. Kaibigan kong 2 pastor na malapit sa amin ni Brother Well, artista daw sila. Kasi ang tawag nito, hindi OJT. Ang tawag po doon, nagpunta daw siya sa GMA para baka sakali kay Kuya Germs, kasama niya daw si Jake Vargas. Taga-5 po yan dati. Si Jake Vargas, kalaro pa namin yan eh. Iyakin yan eh. Sinumbong eh. Diba? Pero sa kabila ng yan, salamat, sabi niya, salamat sa Panginoon. I testify how the Lord has been good sa aking buhay. Niligtas niya, sabi niya ganun.
Amen? Ako hindi ko naman balak mag-artista eh. Pwede siguro ako maging janitor. Di ba? Kaya taga-puslit na mga bag. Di ba? Pag may nakita ka nasa shoulder bag o kaya meron ka mga bakal-bakal sa bahay, siguro yun yung plano ko. Yun yung maging buhay na meron ako, di ba? Siguro kung hindi rin ako naging atleta, siguro number 1 na nagbubulungan sa gilid. Alam kasi nila yung buhay ko eh. Hindi ko na lang tuturo, andyan lang po sa gilid-gilid, di ba? Alam nila yung buhay ko eh. Talagang makulit na tao eh. Mukha lang anghel, di ba? Mukhang mabait. Bira nung hindi pa ligtas talagang. Huwag ka lang mag-iiwan ng mga bakal-bakal dyan sa gilid. Maganda naman yung intention ko dati. Sabi ko, ba't ka natin nakaw? Hindi, para pambili ng pagkain. Anong pagkain? Pagkain mo? Hindi. Pagkain ng kalapati ko. Di ba? Sa ganyang pong bagay, salamat kasi binago po tayo ng Panginoon. Amen? Yung dating tayo, yung dating ikaw, yung dating John Mark, yung dating Sir Sarel, yung dating kung sino man tayo, isipin natin, ikumpara natin sa buhay natin ngayon. Di ba po, sobrang layo na. Tama po? Na kahit tayo ay lumaki sa church, isipin natin. Kasi hindi naman din dahil sa simbahan tayo, pinalaki tayo ng magulang natin sa church, na tayo eh, matuwid na tayo, sobrang tuwid. Hindi. Minsan nga, 2, 4, 5, 6 ang sungay. Di ba? Kasi gusto natin kasi ako po, lumaki din po ako sa church eh. Sabi nga ng mga pamilya ko, ay mga nasa simbahan yan since birth. Kasi talaga, simula pinanganak, nandun na kami, simbahan na kami. Pero ang taong tunay na nakakilala sa Panginoon, doon niya ma-appreciate ngayon yung kaligtasan. Amen? Kaya sa salvation, ito po yung dapat nating ma-appreciate. Not only salvation, but secondly, yung ating pong kailangan pang maalala, letter B is yung supplies ng Panginoon. Amen? Sa usapang supplies, ito po yung tinutukoy sa pagpapala ng Panginoon. Amen? Kung isipin natin, ano ba yung mga kailangan natin sa ating pong buhay? Set aside muna natin yung needs, yung wants kesa sa needs. Yung needs, this is what we need. Yung tubig, yung pagkain, di ba? Sabi nga ng mga outsider, mga foreign, ang Pilipino hindi mabubuhay na walang kanin. Totoo po, di ba? Paano kung wala tayong kanin, tinapay? Ang dami nating tinapay kakainin, di ba? Minsan nga nag-almusal na tayo ng pandesal, mamaya sisingit tayo ng sinangag sa tuyo na may kamatis, tapos may itlog na pula. Tapos lalagyan pa natin ng tosino. Tapos yung sinangag na uulitin natin kasi lalagyan natin ng bawang. Tapos lalagyan pa natin ng bagoong sa gilid. Tapos hindi pa tayo nakontento, meron pa tayong ipinritong talong, di ba? Tapos hindi pa tayo nakontento, meron na namang daing sa gilid. Tapos ba't ba napupunta tayo sa pagkain? Ewan ko rin sa akin eh. Di ba? Pero sa usapang supply, talagang ganoon po eh. Pag usapang pagkain, magkakasundo talaga tayo. Hindi natin pwedeng sabihin, ay si pastor, may nagsabi nga sa akin, sabi mo nagpapapayat ka na, pero kumakain ka, nagmi-meeting tayo. Nakaraan, nagmi-meeting sa camp eh. Kita mo, nasa sulok, umunguya, ang lakas ng lunok eh. Diba? Parang isang lunok, isang mangkok eh. Diba? Kaya sa usapang supplies, hindi tayo kailanman pabayaan ng Panginoon. As the Bible said, Philippians 4:19, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Amen? Kaya paulit-ulit na i-remind tayo ng salita ng Diyos. Pagpapala, maging mapagpasalamat. Amen? Huwag tayo maging mareklamo kasi paulit-ulit na lang naman yung ulam ko, pastor. Paulit-ulit, nakakasawa na, pastor. Adobong manok parate, adobong manok sa umaga, sinigang na manok sa tanghali, tapos pritong manok sa gabi. Buti nga nakakain ka ng manok eh. Di ba? Yung iba nga hindi pa nakakatikim ng manok eh. Tama po? Pastor, puro naman kami gulay. Di ba? Ang haba na ng buhay namin, kailan kaya ito mababawasan? Mamamatay pa ba kami sa mundong ito? Di ba? Sabi ng isang joke, Nay, baka pwede naman tayo magkarne-karne para mabuwas-buwasan. Ayoko maging dito, immortal sa mundong ito. Magkarne naman tayo. Di ba? Kaya sa usapang supplies, talagang we are so blessed. Amen? We are so good, God is so good sa ating pong buhay. Amen? Pastor, kasi ito lang yung damit ko eh. Ang dami pong resources ngayon para bumili na ng mga damit na napakamura. Kung titignan nyo po itong coat na nabili ko, ewan ko po kung magugulat kayo sa presyo. Ang presyo ng mga coat, let's say mga 1.5. Papagawa ka sa Pag-asa, yung suit, coat, yung inner, yung blazer, yung pantalon. Agastos ka ng mga 4.7 pataas. Pero alam nyo po, magano ko lang po ito nabili. Pagmamalaki po natin, kasi mura lang eh. 45 pesos. Grabe na. Ang tatak po niyan, MS.
Italian brand po yan. Sorry. Hindi ako basta-basta dito, men. Yaman to. Di ba? Hindi, sa usapang pananamit, talagang andali na lang maging maayos yung pananamit. Tama po? Kaya there is a question, kung ikaw ay mananampalataya, sabi mo, wala kasi ako mga damit. Punta ka sa akin, marami na akong masisikip na damit. Di ba? May palda pa ako doon, hindi ko na ginamit. Hindi, wag yun. Wag yun, ibang usapan yun. Di ba? Sa usapang supplies, talagang wala tayong dapat ikareklamo. Tama po? Talagang sa pagpapasalamat natin sa mga maraming bagay, minsan nga hindi lang yung needs yung binibigay ng Panginoon sa atin. Sometimes yung wants natin. Lord, I want this. Lord, gusto ko ng bagong cellphone, 17 Pro Max, di ba? Fully paid, kulay orange with tempered glass, with case, with pre-charger, di ba? Gusto natin gano'n eh. Pero sometimes, pinagbibigyan tayo ng Panginoon, amen, sapagkat hindi po siya nagkukulang, amen? Kaya po sa ganyang bagay, letter B, we need to appreciate salvation supplies. Ito po yung isa. Higan po natin. Yung strength na binigay ng Panginoon, amen? Biruin niyo po, no, Thursday, we start the camp, youth camp. Friday, talagang sabi ko yung mga nag-volunteer, amen. And shout out po sa mga wings, sa inyo pong kawang gawa, amen. Yung binigay po sa team na nanalo, galing po yan sa kanila pong bulsa, amen. Tiniis po nilang hindi magkape ng ilang araw para sa mga kabataan yan, di ba? Tiniis nila yan, talagang sabi nila gusto ko magkape, hindi, wag kang magkopi ko. Tiis tayo, tubig tayo, bibili tayo ng mga gift para sa mga mananalo, amen. And sa ganyang pong bagay talagang God bless sa mga wings and sa mga accountables at sa lahat ng mga tumulong sa camp na ito para maging successful, amen. We know naman na ito ay successful na kasi para sa Panginoon eh. Pero sa usapang kalakasan, salamat dahilan hindi po tayo kailanman pinabayaan, amen. Biruin niyo po, ano yun eh, grabing stress, di ba? Ako, sabi ng mga pastor, tahimik nitong tao na ito, pero nung nasa camp na, bira, siya pa yung pinakamalakas sa boses eh. Sabi nga nila Mira, tsaka nila Kasi, tatakot na ako kay pastor, bakit? Sigawan kami parate. Magkamali lang yung isang team namin kasi kinuha yung plug agad. Sinigawan kaming lahat, di ba? Pero yung kalakasan na yun, talagang nandoon, amen? Hindi naman dinokila lang pala, sigaw na tao eh. Bait-bait ko nga eh. Hindi nga. Di ba? Pero sa usapang kalakasan, I thank the Lord, amen? Sa mga staff, sa mga counselors, sa lahat. Yung mga kitchen ladies natin nun, pati si Brother Jay, talagang mga naglulutong, aga pa lang, talagang naghihiwa na yan, di ba? Naglalaba, nagsasampay. Hindi, nagluluto, kumakain. Talagang grabe ang mga yan, talagang ang aga, nandun na. Tulog pa po tayo, sila gising na. Talagang nag-aano na yan, lalo yung mga nagbabantay. Lahat, walang level na, ito magaling kasi maaga silang nagising. Lahat, I appreciate ang inyo pong service for the Lord, amen. Pero tingnan po natin yung strength na binigay ng Panginoon sa atin, amen. Kasi nakaka-stress yun, ilang araw, ang dami nating campers, isa-isayin yun, pakainin mo yun. Yung iba doon, di magpapasalamat. Yung iba doon, iba, gagawa ng mga ibang bagay. Talagang, pero yung strength na ibinigay na sa atin ng Panginoon, nandoon. Amen po? Nandoon na kung saan, kahit mainitan tayo, kahit mapagod tayo, kahit wala tayong tulog. Amen? Talagang nandun yung kalakasan na ibinibigay ng Panginoon. Isaiah chapter 41, verse number 10. Sabi ng Bible, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Amen? Kaya sa usapang kalakasan, pasalamat din tayo sa Panginoon. Tama? Hindi dahilan naman sa atin eh. Kasi malakas ako. Kasi eto na ako. No. Wala tayong ding maipagmamalaki, not only sa ating pong mga natapos na, bago sa kalakasan na meron din po tayo, galing din po yan sa Panginoon. Amen? Kung yung ibang tao man na misinterpret nila yung Philippians 4:13, pero ang patukoy po doon sa context na iyon, kapag ang tao ay kailangan ng kalakasan, especially when it comes sa problema, nandun yung Panginoon. Amen? So sa ating pong buhay, yung kalakasan na iyon ay galing sa Panginoon. Not only salvation, yung ating pong supplies, yung strength that we have, letter D. Ito pa po, yung serenity o serenity, or in other word, peace. May kapayapaan. Tama po? Minsan nga nagigising ako sa sarili kong ang tawag po doon, hilik.
Minsan ginising ako ni tatay, nasa taas, double deck kasi si tatay ko, tapos ako, inaalog ni tatay, "Hoy, gising ka muna." Nyari tay, "Mihilig ka, lakas para hilik mo kaysa sa akin ah." Na napapasarap, ano po no, merong kapayapaan. Kaya sabi ko nga po kanina, mas okay na tayo ay kulang sa tulog kaysa walang gising. Di ba? Okay na yon. Kasi meron tayong kapayapaan eh. Ano po no? Sa kapayapaan na yan, talagang nandun din, kaya nating umiti kahit merong problema tayo. Tama po? Kaya nating gumawa ng mga bagay. Kasi nga po, merong pong tinatawag na kapayapaan. Ito po yung binigay sa atin ng Panginoon, John 14:18. "I will not leave you comfortless. I will come to you. He is our peace." Amen? Kapayapaan. Kung ibang tao naghahanap ng kapayapaan sa gadget, yung ibang mga tao naghahanap ng kapayapaan sa alak, kung ibang mga tao naghahanap ng kapayapaan sa konting kaaliwan, yung ibang tao naghahanap ng kaaliwan sa droga, yung ibang tao naghahanap ng ibang kaaliwan sa mga ibang mga bagay-bagay. Pero ito lang ang pinaka madaling gawin. Amen? Yung kapayapaan na galing sa Panginoon. Amen? Kasi sa mundong ito, ang dami ng mga pakulo ang mundo eh. Para lang magkaroon daw ng kapayapaan. Pero after all of that, wala pa din. Tama po? Nakakalungkot mang isipin, pero sa mga maling mga gawain sa mundong ito, para lang daw makahanap ng kapayapaan. May isang buwan na po ba? Miss Cathy, no? Yung nakakwento ko po nakaraan, galing ako sa may Go-To-Git. Naghahanap daw sila ng kapayapaan. Ang sagwa tignan eh. Nasa ganung bagay, talagang hindi, ewan ko ba, hindi ko mawari bakit ganun ang senaryo eh. Kasi that time, punta po ako ng bayan, mag-deposit po tayo ng pera sa BDO. And after that, bili po ng lugaw sa may Go-To-Gate. Usually, napupunta naman po kami doon. Kain kami ng lugaw, ng goto, ng mga kung anong pwedeng kainin doon. And then sa CR, merong CR doon. Nakakalungkot, ito po yung senaryo eh. Ang sagwa talaga eh. Naghahanap ang tao ng kapayapaan sa ibang bagay. CR ako doon. Dati talaga walang ganun eh. Pagpasok ko doon, okay pa. Tapos pagsara ko ng pinto, ang daming number doon. Sabi niya, "Gusto mo maging masaya? Tawagan mo ako. Kita tayo sa ganito." Sagwa po, no? Alam niyo nang ibig kong sabihin. At that time, sabi ko, ganito na ba ang mundo ngayon? Ganito na ba yung kapayapaan na hinahanap ng mga tao? Ganito na ba yung senaryo na gusto nilang mangyari? At paglabas ko doon sa CR na yun, nakakalungkot mang isipin at malaman, pero may mga ilang kababaihan doon na sabi, "Ano sir, ready ka? Ano sir, pwede ka? Ano sir, gusto mo?" Sakto habang malamig ang panahon. Nakakalungkot lang malaman at makita sa ganong bagay ang tao ay naghahanap ng kapayapaan. Sa ganong sitwasyon, sa ganong senaryo, sa ganong sistema na kung saan mali at hindi kapayapaan ang mangyayari. Tama po, kaguluhan ang nangyayari. Kaya ano dapat natin gawin? Punta tayo sa Panginoon. Amen? Nandoon ang tinatawag na tunay na kapayapaan. Point number 2 sa ating pong pag-aaral, the point number 2, sabing ganun, the benefits we need to appreciate our realization. Secondly, the belief we need to adhere. Ito po yun, our recognition. Amen? Psalms 116 verse number 12, "What shall I render unto the Lord for all His benefits towards me?" We should recognize the Creator and owner of everything, and other than the Lord Jesus Christ. Amen. 1 Chronicles chapter 29 verse number 9. "Then the people rejoice, for they that offer willingly, because with perfect heart they offered willingly to the Lord, and David the king also rejoiced with great joy." Anong susi dito para magkaroon tayo ng tinatawag na mapagpasalamat na character? Tingnan po natin muli, basahin natin. For that they offered willingly, because with a perfect heart, they offered willingly to the Lord. Ibig sabihin, willing ka. Ibig sabihin, bukal sa iyong kalooban na ma-recognize natin na ang Panginoon ay mabuti po sa atin. Amen? Na ang Panginoon ay mabuti po sa buhay natin. Sabi pang gano'n, no? "And David the king also rejoiced with great joy." Kaya nandito yung tunay na kasiyahan. Tama po, sa ganyang pong bagay, the origin of a cheerful heart not found in the New Testament, but also in the Old Testament. Na habang sila ay gumagawa sa temple, sila pa rin ay merong cheerful heart sa kanila pong buhay.
Kung titingnan po natin, verse 11 hanggang verse number 14 ng Chronicles chapter 29, they recognize God in their life. Nakita po natin yan, 1 Chronicles 11:14, basahin ko po Thine, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty, for all that is in the heaven and the earth is thine. Thine is kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. Both riches, honor, and command of thee, and thou reignest over all. And in thine hand is power and might, in thine hand it is to make great and to give strength unto all. Verse 13, Now therefore, O God, we thank thee, and we praise thee gracious name, but who am I, and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? For all things come of thee, and thine own have we given thee. Tonight, let us recognize yung kabutihan ng Panginoon sa ating pong buhay. Amen? Recognize natin ang Panginoon sa ating family. Amen? Meron tayo ito, family na meron tayo. Subic Way Baptist Church family. Amen? Recognize natin ang Panginoon. Paano kaya kung walang Panginoon? Hindi rin tayo makikita-kita. Ama po, ang lalayo ng mga lugar na meron tayo. Pero let's recognize God in our life through our family, through our business. Amen? I-recognize din natin yan. Salamat sa mga negosyante, amen, na nandito. Amen? Kahit hindi po kayo kontraktor, you are still choosing Sunday to be with us. Amen? Ibinibili pa rin natin Sunday, nandito ako. Kahit anong mangyari, amen? Even our priorities, amen? I-recognize natin ang Panginoon sa ating pong buhay. Psalms 96, verse number 4. For the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. Small g. Sa ganyan pong bagay, next, Psalms 145 verse number 3. Great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. Amen? Yung kabutihan, yung kagalakan, talagang nandito na lahat. Sabi ng Bible, His greatness is unsearchable. Amen po ba? Nandyan pa po ba? Malapit na po tayong matapos, konting tiyaga na lang po. Amen? Konti na lang, mga 3 hours na lang po. Konti na lang ito. Ayaw ng iba. Hindi po, maaga po tayong matapos. Medyo, alam niyo naman po ang boses natin. Medyo parang magalas na po. No? Tingnan po natin. We must recognize, letter A, the Word of God. Amen? The Word of God, dapat nating bigyang pansin. Amen? Bakit ba kasi kailangan ng salita ng Diyos? Saan ba tayo nag-aaral? Patukoy ba saan? Salita ng Diyos. Amen? Hindi pa tayo masaya kasi meron tayong Biblia na nabubuksan na tayo ay nasa simbahan. Amen? Kasi merong mga relihiyon na kung saan, huwag ka na magdala ng Bible, nakakabaliw yan, tsaka hindi ka advisable magdala ng Bible, tanging ministro lamang ang magdadala ng Bible. But salamat sa Panginoon, amen? We are in Subic Bay Baptist Church na kung saan hindi tayo binabawal na gumamit at magdala ng Bible. Amen? Kaya i-recognize po natin yung salita ng Diyos. Sabi ng Psalms 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ilawan sa ating mga paa at liwanag sa ating landas. Question, do we recognize God's word sa ating pong buhay? Binabasa ba natin yan every morning when I wake up? Ano bang gagawin ko? Pagtulog ko, ano bang gagawin ko? Bible ba o cellphone? Yun yung kalaban ni Bible . Kalaban ng Word of God cellphone . Tama po? Yung cellphone na yan, sabi ko nga, hindi naman siya masama. Pero ang gagamitin natin sa ibang bagay, at yan ay pinagpapalit natin kaysa sa salita ng Diyos, doon na yun nagiging masama. Okay po? So we must recognize the Word of God. Sabi pang ganon, letter B. We must recognize the will of God. Amen? Talagang sa kagustuhan ng Panginoon, yung plano niya sa ating pong buhay. Yan yung pong basahin ko po sa Tagalog, 1 Thessalonians 4:3-5. 1 Thessalonians 4:3-5. Sapagkat ito ang kaloob ng Diyos sa makatuwid bagay ang inyong pagpapakabanal na kayo'y magsiilag sa pakikiapid
na ang bawat isa sa inyo ay makaalam na maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan. Verse 5, hindi sapitan ng kahalayan gaya ng mga hintil at hindi nangagkakilala sa Diyos. So ibig sabihin pala sa ganito pong bagay, dapat nating ma-recognize yung kalooban ng Diyos sa ating pong buhay. Amen? Iisipin po natin, magbabalik po ulit tayo, magbabalik tanaw po ulit tayo. Paano kung hindi tayo naligtas, nasan kaya tayo? Paano kung hindi tayo binigyan ng Panginoon at hindi tayo nakapakinig ng salita ng Diyos? Sigurado wala ako dito, wala tayo dito. Hindi tayo talaga, siguro magkakalugar tayo pero hindi tayo magkakakilala, hindi rin tayo nagkita sa ganito pong lugar na binigay sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya sabi ng 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Ang kaloob ng Diyos sa buhay po natin na dapat po tayo ay mapagpasalamat. Amen po? Na dapat po tayo mapagpasalamat sa lahat ng ating pong natatanggap sa Panginoon. Amen? Attending our church regularly. Amen? Yan yung pinapakita na tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon. Amen? Kung gaano tayo ka-active sa mga ibang gawain, ganun din dapat tayo ka-active sa church. Amen? Huwag nating kaligtaan na tayo ay dapat parating nasa church. Amen? Kasi hindi naman din si pastor ang makikinabang kapag tayo ay nasa church tayo din mismo. Personal nating pagpapala na kung saan napakaganda. Iba pa rin talaga kapag nasa church. Tama po? Yung physical kang nandyan, nakaupo ka, napapakinggan natin. Kesa nandun, hindi ko naman sinasabi na wag na tayong tanggalin na natin yung Facebook Live, yung stream natin dyan. Ang gusto ko pong ipunto is this. Iba pa rin kapag nasa simbahan. Amen? Yung sa tenga natin sa kanan at sa kaliwa, napapakinggan natin. Kasi tumatago sa puso natin. Kasi sabi ng Bible, yung salita ng Diyos ay kagaya ng kutsilyo na kung saan merong dalawang talim na tumutusok sa ating pong puso hanggang sa ating mga buto upang ibigay ang salita ng Diyos. Amen? Kaya wag nating isipin, ano bang kailangan ko para pa ako'y magsimba? Hindi natin isipin anong kailangan natin Ang kailangan natin gawin, yung dapat natin gawin na tayo ay dapat nasa simbahan. Amen? Kaya wag tayong mamuhay sa mga kadramahan sa buhay. Amen? Huwag nating idahilan, magdadahilan tayo, hindi naman kasi umaalis yung bahay. Di ba? Hindi naman, dapat ang nagbabantay sa atin, aso, hindi yung aso yung babantayan natin. Di ba? Yun yung parating mga common na dahilan Di ba? Magsisimba ako, pastor, pag may time. Kailan yung time mo? Pero kakakita lang sa'yo, nag-outing ka. Punta ka sa may grills doon, sa may Baloy Beach, dulo ang entrance, 160 pesos. Di ba? Alam ko yun. Ginawa ko yun dati. Di ba? Ano po yung mga galaan na pupuntahan? Punta Bell. Pag gusto natin na medyo mag-unwind, punta ka ng Paper Tree, punta ka dito sa Cotto Mines, punta ka kung saan, di ba? Marami tayong mga dahilan. Pag ang tao ay talagang ayaw magsimba, ayaw ma-appreciate yung will ng Panginoon at yung pag-attend sa church, talagang marami kang mga idadahilan. Po, minsan nga, dahilan mo, patay na po ako kasi pastor Pati yung sarili mo, naloko mo na, di ba? Para lang makagawa ng mga dahilan. Amen? Kaya napakahalaga po na kapag Sunday ay tayo ay nasa simbahan. Amen po? Lalong-lalo na rin when it comes sa prayer time. Amen? Wednesday prayer meeting, ito rin yung isa sa mahalaga. Pastor, pwede naman kasi mag-pray sa bahay. Okay naman na hindi. Kaya nga merong midweek prayer meeting. Amen? Nandun yung panalangin, oras, araw ng panalangin na ibigay natin lahat sa Kanya. Amen? Naalala ko tuloy kung bakit nga ba kailangang manalangin ng isang tao sa mga ganong bagay. Matagal na po yun, mga ilang panahon nang lumipas, siguro 5-6 years ago, nagawa tayo ng message about bakit natin kailangang manalangin sa Panginoon. Kasi nga po, sa usapang panalangin, nandyan po yung pag-appreciate natin sa Panginoon. Amen po ba? Nandyan po yung mga bagay na kung saan ating pong ma-recognize na ang Panginoong Diyos ay mabuti po sa ating pong buhay. Amen? Na dapat tayo ay maging active sa lahat ng bagay. Amen? Yan po yung kailangan natin. Point number 3. Before we proceed sa point number 3, the last, letter C. Ito bago nating makaligtaan. Yung Word of God, will of God, ito pa yung isa, letter C. Ways of God, or pamamaraan ng Panginoon sa buhay natin. Very familiar verse, Proverbs 3:5-7. Sabing ganon, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord, and depart from evil.
Ang pamamaraan ng Diyos sa buhay po natin ay magtiwala po tayo at hindi sa ating pong sariling kagustuhan. Amen? Kasi yung pamamaraan ng Diyos ay talagang maayos. Tama po, yung pamamaraan ng Diyos sa buhay natin, ibang-iba sa pamamaraan ng tao. Tayo, mapapahamak tayo pag gumawa tayo ng desisyon sarili natin eh. Pero if we put our trust sa Panginoon, makikita natin kung paano siya kumilos sa ating pong buhay. Now, point number 3 and the last. Number 3, the behavior we need to apply. Ano nga ba yung behavior na dapat nating i-apply sa ating buong buhay? Our resolution. Amen? Sa usapang resolution, papasok po dito yung ating pong pag-aaral. Psalms 116 verse number 12, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Alam niyo po yung resolution, pagpapasya. And most of the time, nabibigyan natin ng emphasize ang resolution when it comes sa December 31 hanggang January 1. Tama po? Ginagawa natin yan parati. Gagawin natin yung mga resolution. Sa pag-aaral po, yung resolution, yung yung RE, inuulit lang yan. Tama po? Kaya nga po, dapat natin gawin yung bagay na kung saan dapat nating i-apply, yung pagpapasya na meron tayo, yun yung dapat na pusong mapagpasalamat, isip na mapagpasalamat, karakter na kung saan merong pagpapasalamat sa Panginoon. Psalms 116 verse 13 to 18. I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all His people. Precious in the sight of the Lord, in the death of His saints. 16. O Lord, truly I am thy servant. I am thy servant and the son of thine handmaid. Thou hast loosed my bonds. 17. I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. Verse 18. And I will pay my vow unto the Lord now in the presence of all His people. Resolution make us happy. Amen? Magiging masaya tayo. Kung magpapasya tayo ngayon sa buhay natin, hindi lang tayo dahil magkakaroon ng pagpapasya kasi gusto mo magbago sa lifestyle mo, pero ayaw mo sa spiritual mo, ang kailangan mo natin gawin, yung resolution o yung pagpapasya sa buhay natin, baguhin muna natin yung ating pong mga habits, yung mga maling habits na ginagawa natin. Amen? At itong habits na ito ay magpapalitan na kung saan mapagpasalamat, and that resolution make us happy. Amen? Sabi ng Bible, Proverbs 28 verse 14, happy is the man that feareth always, but he that hardeneth his heart shall fall into mischief. Another verse, Psalms 127 verse 5, happy is the man that his quiver full of them. They shall not be ashamed, for they shall speak with enemies in his gates. So, ibig sabihin pala sa ganito pong bagay, if we have fear sa Panginoon, masaya tayo. Amen? Ano nga ba yung fear, Pastor? Ito yung complete reverence sa Panginoon na kung saan kahit hindi ka nakikita ni Pastor, kahit hindi ka nakikita ng iyong magulang, na kapag ikaw ay mag-isa, hindi ka gagawa ng mga bagay. Amen? Yun yung tinatawag na reverence. We respect God deeply sa ating pong buhay. Sabi ko nga sa mga young people nakaraan sa challenge po natin, ano kayang people kapag mag-isa ka? Do you have still reverence sa Panginoon? Gumagawa ka pa rin ba ng respeto sa Panginoon? And lagay din natin sa ating sitwasyon ngayon. Do we have still reverence sa Panginoon kahit tayo ay mag-isa sa ating pong kwarto? Do we have still reverence kahit na tayo ay hindi nakikita ni Pastor? Do we have still reverence when it comes na tayo ay isa na lang sa lugar na kung saan puno ng mga hindi taong hindi nakakakilala sa Panginoon? Kaya ang susi dyan, magpasya tayo, at ang pagpapasya make us happy. Amen? Not only make us happy, letter B, it makes us humble. Amen? Kasi the more na we realize sa ating pong buhay, Lord, wala akong mararating kung wala ka din. Ibababa tayo. Amen? Magpapakumbaba tayo. James 4:10, humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. The more we know God, the more we humble ourselves. Amen? And there is no reason to be proud of. Letter C, be humble. Ito pa yung isa. Resolution make us honor. Proverbs 3, verse 9 to 10. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruit of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall be bruised out of new wine. So ibig sabihin, sa letter number C, letter na number pa, no? Sa letter C, resolution
makes us honor. Ibig sabihin, yung kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? Kasi nandito na lahat eh. The resolution make us happy, makes us humble, and makes us honor. Amen? Conclusion. Kamusta ang ating ugali sa Panginoon? Sabi nga ng mga television, kamusta ka? Kamusta yung ugali natin sa Panginoon? Meron ba itong ugaling mapagpasalamat? Is that full of gratitude? Do we recognize or do we realize that we need to thank Him always? Do we recognize God's blessing in our life? Do we have resolution in God's calling? Ano nga bang character? Ano bang ugali? Ano bang ipinapakita natin? Grateful heart, positive attitude. What are those? The benefits that we need to appreciate, a realization, the belief, we need to adhere, our recognition. The behavior we need to apply is our resolution. Tayo po ay manalangin at magpasalamat sa Panginoon sa Kanyang kabutihan. Dakilang Diyos, muli Panginoon, nakita niyo po muli yung aming pong mga kailangan. Mga bagay, Panginoon, na liko at taliwas sa inyo pong kalooban. Salamat, Lord, dahilan meron pong salita, Panginoon, na every time sa aming pong buhay, Lord, hindi ka po nagkulang. Pinakita niyo, Panginoon, yung bagay na importante, yung bagay na mismo sa buhay namin kailangan. Hindi po yung gusto, bagkus yung kailangan namin. Na kailangan namin na magkaroon ng karakter na maging mapagpasalamat. So Lord, sa gabing ito, ang inyong pong salita ay naipahayag. Ang inyong salita, Panginoon, ay napakinggan ng inyong pong mga anak. So Lord, ikaw na po ang kumilos patuloy sa buhay ng bawat isa. Na hindi lang po ito napakinggan, pagkasabi ng inyong salita, not hearers only, but doers of your word, O God. So Lord, bless ang bawat isa na kami ay magkaroon ng tinatawag na positive attitude. And that will lead us sa tinatawag na full of gratitude. So Lord, wala po kami ibang nais, kundi every time na kami po ay nagkakamali, every time na iniisip namin na kami na po ito, gumagawa kami ng mga own success namin, Lord, i-remind nyo kami parati, Panginoon, to humble us at hindi dapat magmalaki, Panginoon. Lord, hayaan niyo po kami sa aming pong buhay. And for this whole month, O God, masimulan muli ang aming pong buhay na merong pong mapagpasalamat na karakter, simula sa puso, sa isip, sa gawa, sa aming pong sasabihin. Ito po ang mamutawi, Panginoon, sa amin, na ikaw ay mabuti sa aming pong buhay. Habang tayo po ay nakapikit at nakayako, I know the Lord spoke to your heart. At marahil nagkulang tayo sa Panginoon. Marahil kaligtaan natin yung prayer time natin. Marahil napagpapalit natin yung ating pagbabasa ng Bible sa ibang bagay. Marahil naisasantabi natin yung priority natin na dapat para sa Panginoon. This is the time for us to have a resolution, pagpapasya, Lord, muli kong aayusin ang aking sarili. Hindi lang, Lord, every New Year na ako ay magkakaroon ng resolution. Bagkus simula sa araw na ito, simula sa oras na ito, November 2, ako ay magpapasya na magiging mapagpasalamat sa Panginoon. Kung yan ang nais mo, kaibigan, kapatid, manalangin ka ngayon sa iyong kinaupuan at sabihin, Lord, salamat, napakabuti mo. Hindi ka nagkulang sa akin. Kung yan pong panalangin mo, manalangin ka ngayon sa gabing ito. And if you need prayers, you can raise your hand. I will pray for you. Pastor, I need your prayer. Amen. There's 1. There's 2. Amen. There's 3. There's 4. There's 5. Amen. There's 6. Amen. Amen. I will pray for you. Amen. We need to appreciate how God has been good sa buhay po natin.
God needs our service. That's why He is worthy to worship. Sir Francis, would you come